You know, espadang bato. Good morning! Nandito ulit tayo sa may trail ng Montalban. Kasama ulit natin si Kyle, you know. Ang destination natin is Espadang Bato. First time nating pupunta sa Espadang Bato. Siguro kakapain natin yung daan. Pagka pupunta kasi ng Mount Ayaas, yun makikita yung pakanan na yun papunta nga ng Espadang Bato. Pero check natin kung mararating natin. Bago tayo tumuloy, gusto ko palang mag-shoutout sa isang viewer natin. Si Richard Kapunong. Shoutout sa iyo, sir. Nag-comment siya dun sa video natin nung nagpunta tayo ng Tuway Falls. Ang comment niya is pertaining dun sa isang vlog na ginawa natin papunta ng Mount Ayaas. Nagpapasalamat siya kasi nakapunta siya ng Mount Ayaas nang hindi naliligaw gamit yung trail video guide na ginawa natin. O di ba? Nakakatuwa na nakatulong yung video na yon. At itong video na to, hindi ko muna gagawin yung trail guide papunta ng Espadang Bato kasi hindi ko pa siya kabisado. First time ko palang makakapunta doon. Kaya tamang sightseeing lang muna tayo. Tara, samahan nyo kami. Tamang hike adventure na naman ang gagawin natin. Samahan natin ng konting run. Kasi meron tayong bagong gear. Yung Peak Agility 5 ng Merrell. Pinadala sa atin nung Merrell tong sapatos na to. Bali kung gusto nyong padalan kayo ni Merrell ng sapatos, punta kayo sa website nila, tapos bayad kayo. Bayaran nyo kung magkano yung sapatos. Tapos yun, ipapadala nila sa inyo yung sapatos. Kaya ito, tatry natin sa run yung ating bagong trail running shoes. So ngayon natin ma-testing na mag-trail run ng konti. Speaking of, yun nga yung bagong gears. Ipipaste ko yung mga gamit kong gears sa comment box or sa comment section. Ipipin ko na lang siya. And check nyo na lang yung mga ginagamit ko. Like yung watch, Garmin Instinct, itong bag, yung shoes nga, at syempre yung ating road running shoe rotation, training hanggang racing, or kung ano man, lalagay ko na lang sa pinned comment sa baba. And feel free to ask me anything kung may gusto kayong malaman tungkol sa mga gears ko, performance, ganun. At sasagutin ko sa best ng makakaya ko o best ng kaalaman ko, base na rin sa experience ko dun sa mga gadgets. Kaya yun, check nyo na lang. At dun tayo magkwentuhan sa comment section. So ask me anything about gears, kung anong meron ako, or kung may gusto kayong i-share na gears na may i-recommend, pag-usapan natin yan, pagkwentuhan natin yan.
So, nandito na tayo sa may Espadang Bato. Ito, kasama natin si Kyle. Aakyatin natin. Kanina medyo mahangin, pero ngayon nawala na. So, tingnan natin. Kanina kasi parang nakakatakot umakyat kasi sobrang lakas ng hangin. Ngayon hindi na masyado. You know, Espadang Bato, 470 meters above sea level. Woo! So 3.43 kilometers from Pamintinan, Roawa Dam. Ayos! Woo! Solid! Mahangin na, ayoko na! Bali, yung papunta ng Espadang Bato, sabi dun sa registration, medyo bantay sarado yung part na yon or yung bundok na yon. Kung mag-hike papunta dun, kailangan daw ng guide. Hindi pwedeng basta-basta lang pumunta dun. Ang open lang for trail runners is yung Ayaas tsaka itong Parawagan. Pero banda doon nasa Espadang Bato tsaka actually mga iba pang lugar doon, required na daw ang guide. Which is understandable actually. Kasi after nung mga dinaanan namin papunta ng Espadang Bato, medyo technical yung trail niya. Tsaka liblib yung lugar. So maigi na may kasamang trail guide kasi meron silang radyo para whenever magkaroon ng emergency or kung ano man, madali silang makahingi ng tulong or kung ano man yung kailangan. Tapos syempre ang pinaka main factor doon is maiwasan yung ligaw. Pero yung kasing part doon na puro bato na lang, na medyo nakakalito yung daanan, halos hindi mo makita. Kaya maigi na pagpupunta doon talaga is may guide. Tsaka required nga talaga na may guide. Ang nangyari, in-advise lang kami sa registration na maghintay ng guide. Kasi usually ng guide nandun sa Mascap. Kaya kung kukuha kayo ng guide, doon sa Barangay Mascap. At sabi sa amin, maghintay na lang ng guide. Tapos makisabay na lang at yun, bigyan na lang namin yung guide. Kaya yun yung ginawa namin. May nakasabay kami na tour guide na ayun, tinulungan kami. At meron siyang 2 guest na na-meet natin kanina. Kaya yun, successful ang ating hike papunta ng Espadang Bato. So ulitin, alam na natin yung gagawin. Babalikan natin siya with a group para hindi mabigat ang bayad sa guide. Kasi 500 per guide. Ang sabi sa amin ng guide kanina, maximum of 6. Pag 7, kailangan na ng 2 tour guides pag ganun. Ayos. Check ang Espadang Bato. Time check, 12:30 ng tanghali. At dahil maaga pa, pagka
Galing natin ng Espadang Bato, marami pa tayong oras. Ito, side trip natin, Wawa Dam. Pero may gusto kong puntahan dito kasi yung mga bangka, gusto kong mag-inquire kung magkano yung sinasabing daan papunta ng Tuway. Kasi sabi, may isa raw way dito papunta ng Tuway Falls na magbabangka ka. Ayun, gusto kong malaman kung paano yung sistema para next time na pupunta tayo ng Tuway Falls, ganun yung gagawin natin. Yun nga, pag nagbangka galing ng Wawa Dam, yung kaninang pinuntahan natin, may nakausap akong bangkero, 30 pesos daw papunta ron sa may sinasabi siyang batis o ilog, nakalimutan ko. Pero yun nga, pagdating daw doon, iisa lang naman daw ang way papunta ng Tuway Falls. At madali na lang daw matuntun ngayon from there. So parang mga 1 hour na lang daw. So feeling ko yun yung nadaanan din natin nung nag-Tuway Falls tayo via trail nung papunta kay Aas at Camp Cienfuegos. Sabi rin ng bangkero, pwede rin daw lakarin yun, may way din daw, mga 1 kilometer din daw yun papunta doon sa sinasabing batis. Kaya ayun, gagawin natin yung route na yan minsan. At ito, so 1:48, nabitin si Kyle. Humirit pa ng isa pang lakad. Kaya ito, packet kami ngayon ng Mount Parawagan naman. Halos sa kalagitnaan na kami. Ito, alam ko sa bandang dulo nitong way na to, nandito yung Acacia. Tapos pakaliwa, dun sa may pupuntang El Dorado, sa pakanan sa Parawagan. Nung tayo sa may Parawagan, tingnan din natin kung hanggang saan yung semento sa part na to. Last kasi napunta natin, hanggang dun lang yung semento sa Acacia. Tingnan natin ngayon. Medyo mahaba-haba na rin pala yung na semento dito sa papunta ng peak ng Parawagan. Eto, dito nag-i-start yung dirt road ulit. Pero kung titignan nyo, medyo napison na siya.
madami-dami pa tayong bundok na videohan dito sa Montalban at syempre hindi lang yan. Marami pang iba kaya stay tuned sa ating channel at sama-sama tayo sa mga susunod pang Langoy Padjak Takbo Adventures.